sa usaping flood control ghost project anomalies, ang mga diskaya na ata ang pumaldo at kumapit ng matindi. Mga sasakyan at bilang ng mga sasakyan na sila lang ang meron. Pero sa kabila nito, sila daw ay biktima lang. Dahil sa kasong kinakaharap, inaalala ngayon ng diskaya ang kanilang mga anak na tila ba inosente ang mga ito. Pero sa simula pa lang ng lahat, idinamay nila ito sa kanilang kasamaan nang ipinangalan sa kanila ang mga business names and properties. Ako makukulong. Ang hirap. Ang hirap, hindi ko alam kung paano ang mga anak ko. Narito ang tatlong mahalagang paalala ng Diyos sa mga magulang na idinadamay ang mga anak sa kanilang kasamaan. Una, huwag ituro sa mga anak ang daan ng kasamaan. Kawikaan 22 verse 6, ang mga magulang ang pangunahing gabay ng anak. Kapag sila mismo ang nagtuturo o kaya nakiinganyo sa kasamaan, pagsisinungaling, paninira, pagmamalabi sa kapwa, panloloko, o masamang bisyo, itinatali nila ang kinabukasan ng anak sa kapahamakan. Tandaan na ang tamang pagtuturo at halimbawa ay para sa kanilang kabutihan habang buhay. Pangalawa, hindi dapat hamakin ang mga anak. Ephesians 6 verse 4, ang paghamak sobrang pagmamatigas o paggamit sa anak para sa masamang layunin, gaya ng pang-aabuso, pagsasamantala o paggawa ng iligal, ay nagdudulot ito ng pagkabigo at galit sa puso ng iyong anak. Ito ay sumasalungat sa disiplinang may pag-ibig na ipinag-utos ng Diyos. Ang magulang na nagdadamay sa anak sa kasalanan ay lumalabag sa pagiging tagapangalagang ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. At pangatlo, hindi dapat maging sagabal sa paglakas ng mga anak sa pananampalataya. Mark 9 verse 42, ang paggamit o pagtulak sa anak sa kasamaan ay isang matinding kasalanan sa paningin ng Diyos. Ang magulang na nagiging dahilan upang mahiwalay ang anak sa katotohanan at kabutihan ay may matinding pananagutan. Tandaan na ang bata ay may sariling kaluluwa at tawag sa buhay. Hindi ito dapat hadlangan o sirain ng maling pagpapalaki. Mga magulang, kapatid at kaibigan, sa Jeremias 32 verse 35, sinasabi ng Diyos na kasuklam-suklam sa Kanya ang mga naghahandog ng mga anak sa kasamaan. Ang pagdadamay sa mga anak sa masama ay isang anyo ng pagkaligaw sa kanila mula sa Diyos. At alalahanin mo na ang mga anak ay regalo at mana mula sa Panginoon. Ang tungkulin mo bilang isang magulang ay ingatan, palakihin sila sa tama at iakma sila sa landas ng kabutihan. Huwag gawing kasangkapan o biktima ng sariling kasalanan.